Sinisingil siya ng 50,000 pamerienda. Saan nga ba maganda mag-invest ng mga rental property? Sa mga subdivision ba or sa mga non-subdivision area? Kapag nag-invest kasi tayo ng mga property, may dalawang klase kasi ng lupa na pwede mong mabili. Yung isa yung nasa loob ng subdivision katulad ng Camellia or Avida. Yung isa naman yung mga non-subdivision. Ano yan? Walang mga HOA, walang mga guard. Basta public place lang siya. Na-experience kasi natin bumili in both kinds of properties at nalaman na natin yung advantage and disadvantage ito sa personal experience natin. Kaya i-share ko sa inyo maya-maya lahat ng yun. Dito muna tayo subdivision. Number one advantage pag bumili ka ng property sa loob ng subdivision is mas secured to, may nag-roobing na guard, mas panatag ka or mas panatag yung tenant mo kasi nga may mga guard at mas safe dyan. Hindi ko sinasabing 100% safe pero mas less yung crime pag nasa loob ng subdivision. Although may nangyayaring mga krimen dyan pero hindi sobrang dami. Hindi tulad sa mga public place kahit sino pwedeng pumunta kasi. Huwag mo sabihin magnanakaw tayo, hindi tayo magnanakaw. Eh, anong tawag mo sa atin? Akit bahay tayo. Bago pa man makapasok yung tenant o yung mga bisita niya, may first layer of defense na, yung mga security guard niya. Additional pa dyan, kung secure din yung iyong property, edi mas safe pa, no? Tataas ang gate mo, may mga barbed wire ka, edi another layer of defense na naman yan para sa iyong mga tenant. So, mas safe dyan, mas maganda. Number 2, much livable. Kasi may mga amenities dyan. May mga swimming pool, may mga basketball court. Kung nasubukan mo nang tumira sa isang subdivision, no, mas peaceful din yan. Hindi naman lahat ng subdivision tahimik, pero karamihan, no, sa experience ko, galing akong NCR, bilang pumunta sa isang subdivision, no, pansin na pansin ko yung difference kaysa sa pagtira sa mga public place or sa other parts of the nearby areas. Number 3, may HOA na nakapront bago yung barangay. Advantage po yan kasi syempre, in case of any problem or any emergency, no, makakatawag ka kagad ng tulong ng mga HOA or ng mga tao doon. Natutulong din sa'yo para matawagan yung barangay. Actually, sobrang dami pang advantage pero kayo na lang magdagdag sa comment below. Disadvantage naman ang pag-usapan natin tungkol sa mga gated subdivision or village. Number 1, may monthly dues. Pero natural yan kasi syempre, binabayaran mo nga yung amenities na pinaprovide nila kaya kailangan mong bayaran yun. Pero disadvantage po yan, no, ng kaunti sa mga tenant, no? Kasi syempre, pag yung tenant medyo gipit, malaking chance na maging deal breaker yan. Pero hindi naman lahat kasi sa akin naman, sa experience ko, no, out of 10 siguro tenant, may dalawa dyan umatras dahil sa HOA. Ayaw nilang bayaran yun. Karang additional burden sa kanila daw. Which is ayun nga yung purpose ng HOA. Number 2, sobrang daming hidden fees. Bukod dyan sa monthly dues na yan. Pag bumili ka ng property, may chinicharge sila na membership fee. Di ko lang alam kung magkano sa inyo. Pero sa experience ko, 5,000 per property. Pag patayo ka naman na apartment, may band yan. Sa experience namin, 50,000. 20,000 doon kukunin nila, 30,000 marerepan sa akin. Para daw yun, sa pagpasok ng truck, unlimited. At kung sakasakali may masira sa road, no, yun daw yung band na gagamitin, yung 50,000, kung may madadamage daw kami, yun yung disadvantage. Aside from that, may mga chinicharge kayong pamisa ng mga street light fees at kung ano pang klaseng fees. Kala mo naman kagaganda ng mga serbisyo eh. Hindi, wow. Number 3, sobrang daming rules po na maaaring magpabagal sa iyong apartment business. Yung mga members din po tayo dito and watchers, no, na nanonood sa atin, na sinisingil daw sila, no, nung HOA nila, nang tinatawag na goodwill fee. Goodwill fee? Parang may naamoy ako hindi maganda. 5,000 daw per unit ng apartment nila is kailangan nilang bayaran. So, dahil may 10-door apartment yung watcher natin yun, sinisingil siya ng 50,000 dahil sa goodwill fee na yun. Anong goodwill fee? Ano yun? Ngayon ko lang narinig yan. Sa mga nakausap ko, wala pong ganyan. Ewan ko kung legal yan Pero sabi ko, ask mo na lang yung bylaws, tanong sa City Hall kung legal ba yung mga ganong klase. Sa akin lang, no, sa experience ko, wala kaming ganyan ni isang na-experience. First time ko marinig ng goodwill fee na yan. Yung goodwill fee parang pinabangong pangalan na padulas. Pinabangong pangalang pamerienda. Masyado ka negosyante! Hindi talaga ng ng mga na-invento na mga, ayaw lang magsalita. So weird! Kung may experience ito, nga sabi ko, ask nyo yung bylaws nila at kumusok kayo ng mga ibang tao tungkol dito kasi hindi po birong halaga yung 50,000 na sinisingil sa kanya. Another example, no, yung brother ko, bumili siya ng isang property daw before tapos sabi niya nare-restrict daw sila doon sa design na gusto nila. Ang rules daw ng HOA nila is dapat medyo identical yung bahay na ipapatayo nila versus sa mga bahay na nakatayo na doon. So, hindi naman dapat 100% identical pero malapit daw dapat doon. Dapat medyo kamukha nung mga bahay na nakatayo na doon. Parang ang hassle, no, kasi yung ibang mga bahay ngayon, no, is obsolete na, hindi na maganda itsura, na dapat na-improve, pero gusto nila, pero parang ganun pa rin, no? Although, pwede naman i-modern ng kaunti, pero marirestrict po kayo sa pag-design ng apartment or bahay nyo. Kung ganyang klase ng lupa, no, yung mabibili nyo at may rules na mga ganyan. Sa experience ko po, no, hirap na kami sa water interruption na ginagawa nila, kaya kami gumawa na kami ng paraan para sa mga tangke, para mapag-supply kami sa mga tenant 24/7. But the problem is, pag tumuloy-tuloy pa yung mga ganong klaseng problema, maapekto na talaga kahit mismo yung tangke namin na nauubusan din ng tubig pag
napuputulan sila ng water supply. Number 4, marami pong HOA groups ang corrupt. Di ko sinasabing lahat pero halos lahat. Hindi, joke lang. May mga matitino po tayo mga HOA na kilala na matino naman yung pagmamalakad, maayos yung serbisyo, mababait, pero maraming HOA yung corrupt talaga. Dahil may mga pera po dyan, may mga nangyaring focus din, parang barangay lang din, at may nakilala nga tayo before ng president din, no, ng ganyan na may tinakbong mga libo-libong pera bago siya umalis sa kanyang termino. Ayoko na magbanggit, no, pero gets yun na siguro yung ibig ko sabihin tungkol dyan. Aware! Number 5, unfair treatment sa apartment. Nung mga nakaraang buwan na matin po tayo sa isang meeting, nag-ask tayo ng discount sa kanila na baka pwede tayo makahingi ng konting diskwento dahil sa isang building natin sobrang dami natin na po-provide ng mga tenant at advantage yun para sa HOA, baka pwede tayong bigyan ng discounts. Pero tumanggi sila dahil daw baka gumayo ibang apartment. Yung nga lang para sa akin, dapat pag-isipan nila yan, maging innovative yung isip nila kasi imagine mo, laki nung advantage kapag yung mga apartment business owner is nag-i-invest sa mga areas nila kasi syempre mas maraming single nga, no? Mas maraming collection yung magagawa nila pag mas may nag-i-invest ng apartment. Yun lang naman, I hope guys na gets nyo. I think gets nyo na yung ibig ko sabihin pero ayaw na pagbigyan, ayaw mo sila. Pag-usapan naman natin yung non-subdivision. Number 1 advantage pag nag-invest ka sa mga non-subdivision na property or lupa is number 1, malayang-malaya ka at walang pumipigil sa'yo. Unlike sa HOA, di ba, maraming rules, maraming regulation, maraming charges, maraming mga kung ano-anong fees na dapat bayaran. Sa non-subdivision, yes, hindi sobrang safe, yes, hindi masyadong sobrang tahimik, pero malaya yung pagpapatayo mo ng bahay. Malaya ka na gawin yung gusto mo doon. Basta sumusunod ka sa batas natin. Sa pagpapatayo ng bahay mo, may permit ka, makakapagpatayo ka ng bahay ng maayos. Hindi ka sakal na sakal no, sa mga rules and regulation ng mga HOA. Number 2, walang masyadong fees kasi kanina 'di ba may monthly dues. Ngayon naman wala nang monthly dues, wala ring bond, walang membership fee. Kaya siyempre, mas makakatipid ka. Number 3, mas madali yung bisita dito. So kung may tenant ka, hindi ganun kahigpit, punta lang, di come and go. Siyempre, ang problema mo na lang yung gated na ginawa mo or yung gate na ginawa mo para sa apartment, kailangan nilang papasukin. Yun lang. Other than that, wala nang kailangan pumunta pa sa guard, tatawag pa sa guard, kailangan na sticker, etc. Sa akin po talaga, sa experience ko for almost few years ng pag-i-invest natin sa rental property, mas nakita ko na mas better po talaga na kung kukuha lang din kayo ng property para sa inyong mga apartment, mas better po sa mga non-subdivision. At kapag gusto mo naman magtayo ng dream house mo, mas better sa loob ng subdivision. Ulitin ko pag apartment business, non-subdivision yung mas gusto ko. Kapag dream house na may tatayo, sa mga subdivision. Pero depende pa rin yun sa inyo, yun lang yung take ko dyan, no? Baka iba yung sa inyo, iba yung gusto nyo. Pero kung gusto nyo po talaga yung apartment mo sa loob ng subdivision, okay lang. Basta po, ito po yung laging tatandaan. Yung pipili yung subdivision is tanong nyo muna yung rules kasi may mga subdivision na hindi sobrang arte. Kaya ako sa akin, kung bibili man ulit ako ng isang non-subdivision property sa loob siguro ng isang village na hindi sobrang higpit, na hindi sobrang tindi ng mga rules, hindi sobrang mahal ng mga HOA fee, no, ng mga monthly dues, pati ng mga bond at kung ano-ano pa mga payment na pinaghihingi nila para hindi tayo mahirapan masyado. Kasi apartment lang naman tatayo natin hindi naman 20 million na bahay, no. Another thing, mas less yung stress, no, pagka bibili ka ng mga property kasi mas less yung rules, no? Mas konti yung susundin mong dapat na sundin sa kanila, mas konti yung padulas. Hindi, wala palang padulas kasi wala na nga yung yung goodwill fee na inimbento, no, ng matitinding mga ng ibang mga HOA, no. On the other hand, kung magtatayo tayo ng dream house, no, na maayos. Ayun guys, I hope may natutunan po kayo sa vlog na to. If you learn something today, please subscribe to our YouTube channel and mag-comment naman kayo kung may gusto kayong additional na comment, no, tungkol sa mga kulang na nasabi natin kanina. Yun lang po, salamat.